Paano bumili ng stablecoin gamit ang crypto exchange platform? Maraming OFWs, freelancers at investors ngayon ang naghahanap ng mas mabilis, mas mura at mas convenient na paraan para magpadala o mag-save ng pera. Isa sa mga popular na paraan ay ang paggamit ng stablecoins tulad ng USDT. Pero paano nga ba bumili ng stablecoin sa isang crypto exchange platform? Heto ang step-by-step guide kung paano ito gawin gamit ang isang crypto exchange platform. Hayaan niyo akong introduce sa inyo ang P2P trading. At bakit ito mahalaga? Ang P2P o mas kilalang peer-to-peer trading ay isang paraan kung saan direkta kang bumibili o nagbebenta ng crypto sa kapwa user. Walang middleman o third party. Ang crypto exchange platform ang nagsisilbing marketplace kung saan pwedeng maganap ng sellers at buyers. Pero hindi sila ang tumatanggap ng bayad. Sa simpleng salita, ikaw mismo ang makikipag-transact sa ibang tao gamit ang inyong napagkasundoang payment method. Sa peer-to-peer, ang seller ang nagre-release ng crypto pagkatapos mong maipadala ang bayad. May built-in protection ang mga crypto exchange platforms para siguraduhin fair ang transaction sa magkaparehong buyer at seller. Kaya mahalaga na gamitin mo lang ang official P2P system ng platform para safe ka at may support kung magkaroon ng problema. I have 5 steps here. Step 1. Mag-login at i-access ang P2P trading account. Una, syempre, kailangan mong mag-login sa iyong crypto exchange account. Kung wala ka pang account, kailangan mong mag-sign up at magpa-verify gamit ang KYC process. KYC o Know Your Customer ay isang requirement para maprotekta ng mga gumagamit laban sa fraud. Pagkatapos, i-click mo ang Buy Crypto at piliin ang P2P Trading para mapunta ka sa P2P Trading page. Step 2. Piliin ang stablecoin at maghanap ng seller. Sa Buy page, pwede kang mag-filter ng mga ads base sa mga sumusunod. Amount na gusto mong bilhin, fiat currency, halimbawa US dollar o Philippine peso, payment method, bank transfer, wire transfer, GCash, GoTime Pay, Maya, etc. Pumili ng seller na may mataas na completion rate at maraming successful transactions sa loob ng 30 days para ma-safe. O di naman ay tignan din ang transaction limits ng sellers. May minimum at maximum amount na pwedeng bilhin per order. Ito ang ating step 3. Maglagay ng amount at simulan ang order. Kapag may napili ka ng seller, i-click ang Buy USDT. Ilalagay mo kung magkano ang gusto mong bayaran o ilang stablecoins ang gusto mong matanggap. Pag okay na, i-click lang ang Buy. May 15 minutes kang oras para i-transfer ang bayad sa bank account ng seller. Siguraduhin tama ang bank details bago magpadala. Dapat mag-match ang pangalan ng iyong bank account sa pangalan na ginamit mo sa iyong napiling crypto exchange. Kung hindi, pwede i-cancel ng seller ang order. Ito naman ang step 4. Bayaran at i-confirm. Pagkatapos mag-transfer ng bayad, i-click ang Payment Completed button para ipaalam sa seller na tapos ka na magbayad. Kadalasan, walang transaction fees ang mga crypto exchange sa P2P, pero depende sa payment method. Pwede pa rin magka-fees sa bank o e-wallet. Kung may problema ka sa order, pwede kang mag-chat sa platform, customer live support o mag-email sa kanilang official customer service. Step 5. I-check ang iyong coins. Kapag na-release na ng seller ang stablecoins, pwede mo itong makita sa iyong funding wallet o spot wallet. I-click lang ang Check Asset para ma-confirm. Pwede mo rin tingnan ang status ng order sa P2P Order History. Kung sakaling hindi ma-release agad ng sellers ang coins, may option ka na mag-submit appeal para ma-resolve ng crypto exchange live support sa pamamagitan ng pag-release ng iyong crypto o di naman ay maging facilitator sa mga nangyayari. Ating balikan, ating unawain, bakit maganda ang P2P trading? Zero transaction fees, maraming payment options like bank transfer, GCash, Maya, GoTime, etc. Direct ka makikipag-transact sa sellers, may customer support na handang tumulong kung may problema. Ito ang aking mga final tips para sa safe at sulit na P2P crypto buying mo. Number 1, double check lagi ang pangalan at bank details. Kapag nagbabayad ka, make sure na tama ang account name ng seller, tama ang account number,
Walang typo sa payment details. Bakit ito importante? Kapag nagkamali ka ng transfer, mahirap na itong bawiin. At kapag hindi match ang pangalan ng bank account mo sa iyong pangalan ng crypto exchange account na ginagamit mo, pwedeng i-cancel ng seller ang order mo. Number 2 naman bumili ng seller na may high rate rating o at completion rate. Sa isang crypto exchange P2P platform, makikita mo kung ilang successful transactions na ang nagawa ng isang seller at kung gaano sikla kabilis mag-complete ng orders. Completion rate, dapat mataas ito. Example ay 95% and above. Number of orders, mas maraming completed transactions, mas okay. Bakit ito importante? Siyempre, mas mataas ang chance na maayos at mabilis ang transaction kapag trusted at experience ang seller. Number 3 naman, check ang payment methods na convenient para sa'yo. May mga sellers na tumatanggap ng bank transfers, InstaPay, wire transfers, GCash, Paymaya, GoTime, Cbank, at iba pang local payment options. Piliin ang seller na tumatanggap ng payment method na mabilis at walang extra charges sa side mo para tipid at hassle-free ka. Number 4, huwag makipag-transact sa labas ng platform. Laging gumamit ng official designated P2P chat at huwag makipag-usap sa labas ng platform like Telegram or personal text, lalo na kung hihingi sila ng payment details or payment outside the system. Bakit ito importante? Kapag nagbayad ka o nakipagkasunduan sa labas ng platform, hindi ka na protected ng crypto exchange mo at mahirap na mag-claim ng refund kung may problema. Number 5, gumamit ng secure internet connection. Avoid using public Wi-Fi, yung mga libre sa malls o coffee shops, kapag nagtatransfer ng pera o nag-access ng crypto platforms. Laging gumamit ng personal mobile data o home Wi-Fi para sa ipang iyong personal information. Number 6, screenshot every step. I-save ang lahat ng importanteng details ng transaction tulad ng payment confirmation, seller's details, order number, chat conversation with the seller. Bakit ito importante? Sa kapag nagka-problema, madali mong may papakita sa iyong crypto exchange support ang mga proof para ma-resolve agad ang issue. Number 7, kung first time ka, mag-start sa maliit na amount. Kung bago ka pa lang sa P2P trading, magpa-practice ka muna ng sa maliit na halaga para mapamiliarize ka sa process at mabuild mo ang tiwala sa platform at sa sarili mong trading skills. Bilang kaisipan, ating unawain, sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang bawat sentimo at bawat minuto ang paggamit ng crypto, lalo na ang pagbili ng stablecoin sa mga P2P platforms ay nagbibigay ng bagong paraan para sa mas mabilis, mas mura at mas accessible na financial transactions. Pero tandaan, habang maraming benepisyo, ito ay may kaakibat na responsibilidad pa rin sa atin na maging maingat, mapanuri at laging mag-priority sa ating seguridad. Maging wise, maging alerto at gamitin ang teknolohiya para mas mapadali ang buhay, hindi para malagay sa alanganin. Kung matatpuan nyo ang aming content na nakakatulong, follow Crypto Compass for more easy-to-understand guides, practical tips, and real solutions for OFWs and Filipino families who want to use crypto the smart and secure way. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.